Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naman sinabing nakahinga na kaunti ang mundo matapos magkasundo ang China at United States na tigilan muna ang trade war. Nilinaw rin ito na walang hiningi o inalok na pulong sa United States at China sa APEC Summit. Yan ang mga balita na tinutukan ni Bombo Annalise Subirano. Ibinunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagkasundo ang Estados Unidos sa China na pansamantalang ihinto ang tensyon sa kanilang trade war sa loob ng isang taon. Ayon kay Pangulong Marcos, bagamat limitado ang kanyang impormasyon, malaking ginhawa ito para sa pandaigdigang ekonomiya. Dagdag pa ng Pangulo, sinusuri ngayon ng pamahalaan kung paano maapektuhan ng kasunduan ang kalakalan ng Pilipinas sa Amerika, China at mga karatig bansa sa Asia. Ang pahayag ng Pangulo ay kasunod sa naganap na roundtable meeting kasama ang leader na sina US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping. Inamin ng Pangulong Marcos, mahigpit ang pagbabantay ng mga opisyal hinggil sa detalye ng pag-uusap. Ngunit nakakuha siya ng impormasyon na nagdeklara umano ng kapayapaan o pansamantalang tigil sa tensyon ang dalawang bansa sa loob ng isang taon. Sa kabuuan, positibo ang pananaw ni Pangulong Marcos sa naging pagkikita ng leader ng Estados Unidos sa China at umaasa siyang magbubunga ito ng mas matatag at maayos na pandaigdigang kalakalan sa darating na mga taon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I was very tight-lipped about it. So it's very hard. The best information I got says that they have declared peace for at least a year. So the trade war will be less intense, at least for a year, or at least that's the agreement. And pag nung sinasabi sa amin yun, for ang usapan nila for a year, we hope it lasts a year. So do we. But medyo nakahinga ang buong mundo ng kaunti dahil medyo nagkaayusan. Kahit na hindi kompleto, nagkaayusan ang dalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Nilinaw naman ni Pangulong Marcos na walang hiningi o inalok na pulong sa pagitan ng Pilipinas, Amerika sa ginanap na APEC Summit. Ayon sa Pangulo, nananatiling bukas kasi at maayos ang komunikasyon ng Pilipinas sa White House at sa mga opisyal ng Amerika kaugnay ng usaping pangkalakalan. Patuloy rin umano ang negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa hinggil sa ilang produktong apektado ng mga taripa. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, hindi rin siya nakipagpulong kay Chinese President Xi Jinping dahil hindi angkop ang Asia-Pacific Economic Conference bilang plataforma para talakayin ang mga isyong politikal tulad na ng West Philippine Sea. Gayunman, sinabi ni Pangulong Marcos na kapagbigay siya ng maikling pagbati kay President Xi Jinping sa pagtatapos ng pulong bilang paggalang at bilang pagsuporta sa pamumuno nito sa susunod na Asia-Pacific Economic Chairmanship. Ang China kasi ang host country sa APEC 2026. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. President Xi Jinping again, neither side asked for a meeting because anong pag-uusapan namin, this is not the time or the place to talk about the West Philippine Sea. We will not achieve anything for having a meeting about that. President Naniniwala naman ang Pangulo na muling naibalik ang kumpiyansa sa ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na sugpuin ang katiwalian sa mga proyekto ng infrastruktura, partikular na ang flood control projects. Sa press briefing sa Busan, tinanong ang Pangulo hinggil sa isang negosyanteng Amerikano na nagpahayag ng tiwala at hindi natatakot mamuhunan sa bansa sa kabila ng mga isyung may kinalaman sa katiwalian. Sinabi ng Presidente, sa paglalantad sa
korupsyon, mas tumibay ang kumpiyansa ng mga banyagang negosyante sa ating bansa. Dagdag pa niya, normal lamang na bawat bansa ay may kanya-kanyang suliranin. Ngunit ang mahalaga para sa mga mamumuhunan ay kung may ginagawa ang gobyerno upang maresolba ang mga ito. Paliwanag pa ni Pangulong Marcos, mahalaga sa mga negosyante na may ginagawang hakbang ang pamahalaan. Ipinunto din ng Pangulo na ang transparency at aksyon laban sa katiwalian ang patunay na seryosong layunin ng gobyerno para patatagin ang ekonomiya at palakasin ang tiwala ng mga lokal at dayuhang mamumuhunan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtatanong ng Bombo Radio Philippines. Soberano po of Bombo Radio. Mr. President, kuha lang po sana kami ng reaction from you. Kasi yesterday po, may nakausap po kaming isang American businessman named Mr. Salvador Ahumada, Chairman and CEO po ng ACEIS Company, saying he is not bothered doon sa issue ng corruption sa Philippines and he intend to do business sa Pilipinas, sir. Thank you. Well, if we had not exposed it, then they would be saying that there's a problem. Now that we have exposed it, their confidence is stronger in the Philippines. Kasi kahit may ganyan, mukhang talagang inaayos nila. So that's why things have changed. The level of confidence in the Philippine economy and in the Philippine government as the leader and the guider of the economy is restored. We all have, all countries have their own problems, but the only problem, especially for investors, is whether or not the government is doing anything about it. If the government were doing nothing about it, I would guess he wouldn't say the same. Samantala, bago pa man umalis ng South Korea kahapon ang Pangulo at ang Philippine delegation, binisita muna ni Pangulong Marcos at First Lady Liza Marcos ang United Nations Memorial Cemetery sa Busan, South Korea matapos dumalo sa APEC Summit 2025. Binigyang pugay ng Presidente ng Pilipinas ang 7,420 na mga Pilipinong sundalo na lumaban sa Korean War bilang bahagi ng Philippine Expeditionary Force to Korea. Pinangunahan din ng Pangulo ang wreath-laying ceremony at sinundan ito ng isang tree planting activity bilang simbolo ng kapayapaan at patuloy na pagkakaibigan ng Pilipinas at South Korea. Kasama ni Pangulong Marcos ang ilan pang mga opisyal ng Pilipinas, kabilang sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Philippine Ambassador to Korea Bernadette Fernandez. Alas 11:55 Korean time kahapon, umalis ang PR-001 sa Gimhae Air Base sa Busan. Bandang alas 2:22 naman ng hapon, Philippine time, dumating ang Philippine delegation sa Pilipinas. Mula sa Malacanang, Bombo, yes, Bombo Genesis. As early as now, may commitment na ba si Pangulong Marcos na pupunta siya sa APEC sa susunod na taon doon sa may part ng China? Wala naman. Wala pa ngayon, pero sabi nga niya, suportado niya ang China sa pag-host ng APEC 2026. Dito naman kasi plano ni Pangulong Marcos imbitahan si Chinese President Xi Jinping sa ASEAN dahil sa ASEAN 2026 ang Pilipinas ang host country, Bombo Genesis. So, ang sabi niya, mas magandang magkaroon ng magandang ugnayan ang Pilipinas at China dahil hindi naman nag-e-end ang koordinasyon o ang ugnayan ng Pilipinas sa China sa issue lamang ng West Philippine Sea. Dahil may kinakaharap din itong ugnayan, dapat mapalakas ang ugnayan dito sa kalakalan para nga umangat ang ekonomiya ng bawat bansa, Bombo Genesis. So sabi nga ni Pangulong Marcos, hindi niya kinausap si President Xi Jinping, wala silang bilateral meeting sa APEC Summit dahil wala naman silang pag-uusapan dahil ang issue lang naman ng Pilipinas sa China ay itong pambubuli ng China sa atin dito nga sa may bahagi ng West Philippine Sea. In terms naman sa kalakalan, maayos ang ugnayan. Kaya nga't nais ng Pangulo, paigtingin pa ang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at China, Bombo Genesis. Okay, maraming salamat, Bombo.
Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.